Hindi siya big deal, no? Yahweh, Jehovah, Jehovah. So at least yun ay translation ng ibang mga tao na gagamit ng lingwahe na yun. Right. Kasi hindi na sila, wala nga silang alam sa Hebrew. Parang sa Islam, ano, halimbawa, itong Surah chapter 1 verse 1, Surah Al-Fatiha, wala pong bawal yan sa original. It can be Alaha, Alahu, Aluha. Kasi minsan binabanggit nila dyan, Alaha, minsan Alahi, Alahu. Hindi lamang difference sa pronunciation, different pa sa spelling, sa mismong wordings. Na-touch ang wordings, na-touch ang pronunciation. Unlike sa Hebrew, hindi. Tulad nito, brother, paano ko muna? Papa-open screen ko. Ito, Surah Al-Fatiha, no? Sabi dito, Bismi, Alif Tul Wasli, nasa gitna, Alif Tul Wasli. Alif yan. Bismi, Lahi. Pagdating sa baba, nag-iba na. Tingnan nyo. Hindi lamang na-touch ang wordings, hindi lang na-touch ang pronunciation, pati yung wordings na-touch. Alhamdulillahi. Nawala yung alif dito, tinanggal dito. So, ang pangalan ng Diyos dito sa verse 1, no? Lahi. Sa verse 2, lillahi. Hindi, spelling na yung mismong wordings ang nag-iba eh. Lillahi. So ano ba talaga? May alif yung ala o walang alif ang ala? So dito kung pag-aaralan nyo dito, no? Ano ba talaga ang name ng Diyos? May alif o walang alif? Kasi tinatanggal ang alif eh. Unlike sa Hebrew, andun yung yod, andun yung he, andun yung waw at saka yung he. Hanggang ngayon, hindi nagbago yun. Wala siyang variance isang verse, sa baba verse, next verse. Yod, he, waw, hoy lang talaga siya. Hindi, unlike dito, sa pinakaunang chapter, pinakaunang verses pa lang, nagkaroon na ng variance. First variance, walang may alif. Sa grammar kasi yan eh. Halimbawa, no, yung alhamdulillah proposition yun, ibig sabihin, to Allah, praise be to Allah. So, ito yung una kong argumento dyan, no? Yun bang name ng Diyos, ano ang standard na spelling? So, ang standard spelling nila, alif, no? Lam, alif, lam, lam, ha. May una kong tanong dyan, no? Sige, idaan natin sa argumento. Total argumentative tayo eh. So, ang standard spelling ng Allah, alif, lam, lam, ha, o he. Kaya magiging ganito siya. Kompleto to eh. Itong question ko ngayon, no? Ewan ko kung mahirap na tanong to, no? Para sa akin, mas simple lang naman. Dapat bang baguhin ang standard spelling ng Diyos? Yes or no? Sa grammar, pwede siyang mabago yung pagbigkas. Take note na, take note. Pwedeng baguhin ang name ng Diyos sa spelling. Pwedeng ibahin ang name niya. Kasi kung totoong hindi nagbabago, alhamdo, may alif pa rin dapat. Alhamdo Allah. Correct. Ganun dapat yun. Ngayon, susundan natin yung argumento. Ngayon, dahil wala ng alif dito, paano basahin to? Lillahi. So, anong pangalan niya sa verse 2? Base dito, anong pangalan niya dito? Kasi wala na tong alif eh. So ano nang pangalan niya? Ano ang pangalan niya? Tinugtugan mo kasi siya ng preposition, yung pangalan ng Allah, na halimbawa dagdagan mo ng lil. Halimbawa, inna lillahi. Halimbawa ganun. Inna lillahi. Oo nga, naintindihan ko naman. Katotohanan, we belong to Allah. Naintindihan naman natin. Hindi naman tayo nagdi-dispute yan. Sige. Alam naman natin yan, naintindihan naman natin yan. Ang tinatanong natin yung argumento. So, dahil pwedeng baguhin based sa understanding mo. So, since wala ng alif tul wasli dito, so ano nang name niya dito? Ano na? Ang name niya doon? Tanggalin mo yung proposition na lil. Magiging Allah. Tanggalin mo yung proposition. Dito rin tinatanong sa dito. Dito ko tinatanong. Ito, verse 2 to. Tingnan mo yung screen. Verse 2. Di ba nakalagay dyan lilla? Oo nga, so wala ng tul wasli. Hindi ko lang alam kasi yung proposition na nakadikit. Hindi ko naintindihan kung ano eh. Hindi ko naintindihan kung maintindihan mo yung kasi grammar kasi yan eh. Arabic grammar yan eh. Kung mapapansin nyo dito, itong alif, itong ala dito, wala natatanggal dito sa Biblia na ala ha, na Arabic ha. Hindi natatanggal ang alif. Kompleto yan lahat. Kahit mababa ka dyan. Hindi kung talaga nawawala. Dugtong yan na kung al-kalimat. Kung kilala kang Arabong Kristiyano, magpaturo ka ng grammar, Arabic grammar. Tinatanong ko talaga textual wordings na mababasa base sa mga letters. Okay, ibahin ko na lang tanong ko, baka mali ang tanong ko. Base sa letter wordings ng verse 2, anong magiging name niya? Base sa lettering, anong magiging name?
Babasahin ko. Lillah. Ang translation nun to Allah. Pakiulit. Anong name? Lillah, ibig sabihin nun to Allah. Lillah. So, saan yung name niya doon? Yung Lillah o yung La? Ano na? Saan yung name niya doon? Yung Lillah o yung La? Nandun yung Allah. Saan yung Lillah? Ang ibig niya sabihin, baka ang pangalan dyan ng Allah, Lillah. Hindi naman ano yun. So, ang pangalan ni Allah ay Lillah. words. Tama ba yung sinabi mo? Ang pangalan ni Allah, Lillah, dyan sa verse 2, Lillah siya. Kita mo. Two words kasi na pinagdikit. Kaya nga, kinakonfirma ko lang yung sinabi mo. So, ang name niya sa verse 2, Lillah. Tama? Grammar yan, boss. Kasi sa sagot mo, ang pangalan ng Allah sa verse 2, Lillah. Tama ang sagot mo. Yung sinabi mo, Lillah ang pangalan niya. Tama? Pangalan ng Allah. Allah, pag nilagyan mo ng preposition, magiging Lillah. Is it alif o hindi? Alif. Nilagyan kasi ng vowels. Hindi ko tinatanong kung nilagyan ng bawel. At tinatanong ko anong letter yung nasa arrow. Masyado mo nang inaano kasi yung Arabic grammar, yung grammar niyan eh. Tinatanong ko masyado kung inaano yung Arabic grammar. Ang tinatanong ko anong letter to. Ano yan? Alif ba yan? Hindi. Arabic grammar. Yung tinatanong ko, alif ba to? Para kahit Tinuturo ko, paano, alif. ano. Hirap naman kausap nito si brother. Pakitaan din natin siya. Sabi mo, Abdul, Arabo ito papakitaan kita ng Arabo na libro. Ito magaling to sa sa ipaliwanag na siya. Excuse lang bro James Sige, sige. Ayan, sabi niya 4125. In Quran Forum there are two words for Allah. But they do not mean the same. Kasi hinahanong hamon mo kanina, Arabo. Kilala. The first one is Lillah. Lillah, and the second one is Allah. Allah. In Arabic, Al means the. So if we take Al away from Allah and Lil away from Lillah, that leaves us with La. Tingnan mo yung pagkakaiba ito. Tingnan mo yung pagkakaiba. Oo. Sa 4:1 Surah Nisa 125. Lillah. Ayan. Dito sa kabila. Allah. So may parehas sila. La. Dito kanina, kung talagang ito yung binabanggit ni James kanina. Kung talagang yung pangalan ng Diyos mo ay proper noun, walang pwedeng tatanggalin diyan. Allah. Okay? Kaso, sabi mo nga kanina, parang pwede palang tanggalin yung alif. Ito. Pwedeng mapalitan. Kasi yung pagka-al yan. Oo. Yan yung ini-insist mo. Ngayon, in-insist mo pa, magbigay kami ng Arabo. Ayan, Arabo. Arabo yan, ha? So, anong masasabi mo dyan? Sige, bro James, ikaw naman. Thank you, Sheikha, sa pagbigay ng reference tungkol sa isang Arab. Sabi dito, Alhamdulillahi. Lagi kang nasasabing alif. Walang ang alif, oh. Lillahi. Tama ba nakalagay dito na lillahi? Brother, tama po ba? Lillah. So itong lillahi, name ba niya yan o hindi? Parang hindi niyo ako naiintindihan. Tingnan mo, example lang kasi masyado tayong Kung tanong ko, brother, sabi ko nga, kung hindi ka mahirap kausap, sagutin mo lang ng diretsyo. Kasi hindi ka mahirap kausap eh. Sabi mo eh. Ang tinatanong lang namin, kasi I'm not saying na ako lang nagtatanong. Tanong namin lahat ng mga Kristiyano dito. Ang tanong namin sa iyo, itong lillahi, name niya to hindi? Lillah, pangalan Lillah. yan ng Allah. So Lillah, pangalan ng Allah. Kukopiahin na natin pang verse 2. Kukopiahin natin yan, yung pagkasulat. So ito yung pagkasulat, tama naman ako eh. Yung tinuturo ko sa screen niya, alif ba yan o hindi? Ano ba yan? Anong letter yan? Yung ganyan, kasi may kasra, alam yung kasra, vowels. Di ba alam yung Anong letter? yung Ano yan? Hindi. Anong letter yan? Mabira. Itong tinuro ko may linya, anong letter? Itong naka-arrow. Anong letter? L yan, L. Tapos mayroong pagkasra sa ilalim. So, paano pag-pronounce? Kung may kasra. Li. Li. Okay. Liya. O, siya na mismo magsasabi nito ayoko mag-interpret. Li. Inaamin ko hindi ako Arabic expert. Tanong ka lang namin eh. Saan Hindi ko letter alam. Oo. Yung L ko yan. lang. L yan. Masyado mo nang inano yan, boss. Hindi, tinuturuan na nga kita eh. Ito ay Kita mo Arabic grammar ka na, Arabic expert ka na. tinuturuan na nga kita eh kasi marunong nga Oo, tayo. then alam mo,
Lam. Ito ano to? Ano to? Nagdudunong-dunungan ka na eh. Hindi, tinatanong kita kung ano yung nasa taas. Hindi mo alam. O, turuan kita. Li, lahi. So ito ay lam at saka kasra, li. Lam at saka kasi di mo to alam kung anong letter to eh. Tinuturuan ka na nga lam yan. Lam yan. Ito ay fata. So la. Li, la. So ano to? Ha. May kasra, hi. Lillahi. Tanong. Itong lillahi, pangalan ng Diyos, hindi. So ang tanong natin dyan, yung lillahi, name ba niya yan o hindi? Yun lang, ganun lang kasimple. Oh. Name ba niya yan, lillahi o hindi? Hindi, kasi ano, sasabihin ko sa'yo, no, hindi ako marunong sa ano, hindi ako expert sa Arabic. Yun, Tagalog yung la. God. Okay, la ay God. Sinagot naman yan eh. So ang la daw ay Diyos. So tama ba yung sinabi mo na ang la ay Diyos? Tama ba yung sinabi mo? Kita mo. Yung linga, preposition yun. Kaya nga, Hindi ang li, siya sabi mo, ito yung li, oh, sinagot ni Brother Suspendo. Ang sabi, tinanong kanya kanina, ano ba yung li? Para. So, para, la, Diyos. So, yung la, Diyos. Lila. Para sa Kaya Diyos, nga. para sa Diyos. Kulit naman eh. O, ito, li, para. Tapos ito, la, Diyos. O, tanong, itong la ba, itong la, tama ba yung sinabi mo na ito ay Diyos? Itong la? Tama ba? Kita mo, siguro alam din ko ni ano. Pambihira naman ang kausap natin para hindi nakaintindi ng tanong. Tama ba yung pagkasabi mo kanina na ang la, yun yung Diyos doon? Tama ba? Oo, yun ang noun. Di ba? Yun yung noun la. Ikaw na nagsabi niyan, yun yung Diyos. So, the name and its meaning, the name la, crescent daw. So ito yung nasa plug ng Islam na crescent moon. Sinabi mo naman kanina na ang la ay name niya dito. So kahit partially, magiging ganito yung name niya. Pwedeng maging ganito yung name niya, la. Partially ha, la siya. So kung la siya, walang ibang la na may crescent moon. Kasi kung la, general word, hindi yung Diyos ninyo, moon God, crescent moon, crescent God. Kayo lang naman may ganyan, no? O bakit dito, bro Sheikh? Bakit ang alhamdo dito, andun pa rin yung alif? Ito ay Sunan Abi Dawud Sahih. Basahin na natin, no? Sabi dito, ito, no? Bi wa illa fahmadillahi. Praise be to Allah. So, yung D, letter D dito, kahit na letter D siya, meron pa rin siyang alif dito. Binasa mo yung Quran kanina, kahit yung D, yung dal, wala na yung anong dahilan bakit kailangan wala ini. Pwede naman palang kahit dal yan, may alif. Kasi sa hadith, may alif pa rin yung dal. Laha. Laha. May dal yan ha, pero may alif pa rin yan. Hindi katulad sa inyong Quran na after nung dal, tinatanggal ang alif. Pwede mo palang kahit may dal yan, mayroon pa rin dapat yan. Base sa hadith na binabasa natin dito. Na andun yung alif tulwasli, hindi naman tinanggal. So merong talaga may something wrong talaga doon sa Quran. May definite article yan, natatanggal yung definite article. Dito, kailangan talaga tanggalin yung alif dito. Kailangan talaga. Yan ang grammar nila eh. Hindi, kailangan talaga. Hindi. Yung alin? Kailangan talaga tanggalin yung alif Article dito. niya, kung pwede bang tanggalin yung definite article doon. Dito hindi mo na gets. So, kailangan talaga tanggalin tong alif pagdating dito. Kailangan talaga. Yan ang, hindi, Yes, sa totoo no? lang. Sa totoo Yes, lang, sir. maganda yung tanong mo. Maganda yung, hindi. Yes, maganda tanong ko, di ba? Ulitin yung tanong ko ha. Pakinggan mo lang ha. Oo. Itong alif dito, pagdating dito, kailangan talaga tanggalin? Kailangan talaga? Yes or no? Alam mo, ganito. Kailangan talaga, yes or no? Arabic grammar kasi yan, boss eh. Ulitin ko ha, kailangan talaga, yes or no? Hindi naman na kasi ako Arabic expert. Kaya hindi ko masasagot yan, boss. Hindi mo masagot. Pwede ba ma-explain bakit sa grammar nila, mandyan yung alif? Bakit hindi tinanggal yung alif katulad ng Quran dito na tinanggal ng alif dito sa verse 2? Na wala dito yung alif kahit na alhamdu naman. Dito kay alhamdu pa rin pero may alif. Pwede ba i-explain mo bakit hindi na walang alif dito? Ganun ang grammar nila. Ilaha, la, tulayan la. Meaning yan ay God. Sa Arabic dictionary, yung illa, yun yung word. Ang meaning niya God talaga. Kahit na hindi alakit, la eh, hindi, la. God talaga ang meaning ng la eh. So la is God.
Ito yan, oh, wala daw ibang la kundi si Allah. So ang la pala ay si Allah ito. Sabi dito, sada is haqqu lahu akbaru lahu akbaru la illaha. Ibig sabihin, walang ibang, there is no illa but Allah. So walang ibang la kundi si Allah. So siya ang la. Siya yung la. Wala kasi walang ibang la kundi si Allah. So siya pala yung la. Kung si Allah yung la, edi sino tong last? Kung sino yung la? Ang la, Egyptian God. So tinuturo ng hadith na walang ibang la kundi si Allah. Therefore, ang logic, si Allah, siya yung la. Ngayon, sino yung la sa history? Yung Egyptian crescent moon god na simbolo sa kanilang Islam.